Hi guys! Welcome dito sa The Sun at Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. Natakasan mo ang pagja-juggling. Yung trap. Hindi yan siya trap. Hindi yung deceit ng enemy. Hindi. Hindi siya trap. Scheme ng enemy na sinent nila sa'yo para mag-juggling ka. Natakasan mo siya o natanggal siya sa'yo. Natanggal yun sa'yo. Binigay nila yun sa'yo pero natanggal yun sa'yo. Kaya hindi ka nag-juggling ngayon. And talagang sinadya nila yun para mag-juggling ka. Hindi ka emosyonal, hindi ka hindi nag-overpower sa iyo emotion. Kaya hindi ka nag-emotional ngayon. Instead, naging unemotional ka pa ngayon. Hindi din clouded yung judgment mo, yung isipan mo. Hindi ka nalilito. Hindi ka nadidistract yung isipan mo. Kaya nga hindi ka nagja-juggling. And ngayon, fortunate ka. Siswertein ka na sa buhay. Maswerte ka na para magkakaroon ng expansion kasi Wheel of Fortune to. At lilipat ka, aalis ka. Lilipat ka sa ibang lugar, ibang kontinente. Yan. Para may pakpa ka na parang from a cocoon into a butterfly. From a larvae or uod into a butterfly. Di ba yung uod parang wala pang magawa yon, parang gulong-gulong pala ang ganun. Tapos pag nasa loob na ng cocoon ay halos hindi gumagalaw. Pero ngayon butterfly ka na. Ayan, you can fly. Ayan, at hindi ka na ma-stuck pa. Diba? Hindi ka na ma-stagnant. Oh. Hindi ka na din manipulate pa ng society. Para bang you will follow an orthodox way. Yung gano'n, na hindi mo nasusundin kung ano yung mga paniniwala, mga restrictions sa society, yung mga rules nila na kailangan mo ganito, ganyan, sundin mo. No? Kunwari, yung paniniwala nila, masama ang sumama sa person mo kung hindi pa kayo kasal. O kasal yung isa sa inyo. Parang maging unorthodox ka ba? No? O kaya ay yung paniniwala nila ay basta yung mga paniniwala na nasa society or yung pinaniniwalaan ng mga tao. Ganon. Na kung ano yung tama o mali. Minsan ay manipulation lang din. No? Kunwari ay gusto ka nilang hadlangan na mangarap. Kunwari sabihin nila na masama ang mangarap ng sobra-sobra. Mangarap ang maghangad na yumaman. Yun pala kasi sila gustong yumaman. Gusto pa nila angkinin yung para sa'yo. O diba? Mga ganun ba? O kaya ay
Huwag ka daw mga ambisyon, kasi masama daw ang mga ambisyon, masama daw ang mangarap, masama daw ang maghangad ng mataas. Oh. Bakit sila ba yung gagawa ng paraan para maabot mo yung pangarap mo sa buhay? May kanya-kanyang buhay ang tao. Bakit pa kasi pakialaman nila ang buhay ng iba? O kaya ay, kunwari kasado ka, hindi ka masaya sa relationship mo, sa love life mo, you're not happy, you're not contented, no? At, nag-aaway kayo ng asawa mo, no? Hindi niya naman napoprovide yung gusto mo, yung needs mo, mga ganon. Kunwari lang, kasi yan yung kadalasan ng mga paniniwala nila yun, pag kasado ka, hindi ka na pwedeng mag-asawa pa ng iba, no? Ganon. Hindi ka na pwedeng makaalis sa kanya. Paano kung nananakit yan? No? O nabubugbog yan, yung asawa mo, di ba? Paano kung hindi niya naman napoprovide yung needs mo, yung financial needs mo, o kailangan mong magtiis lang na ganyan ang buhay, walang asenso, at magpabugbog, ganon. Oh. Kaya sa Amerika merong divorce, di ba? Yun, ginagamit yun ng society, ng mga tao sa lipunan para kontrolin, para manipulahin yung iba, no? Sa kung ano yung pinaniniwalaan na ng marami, mga ganun ba? Kung ano yung tama, kung ano yung mali. Ang tao may free will, Minsan naghiwalay ang mag-asawa dahil sa yung mga dahilan yun. Minsan nabubugbog yung lalaki, o minsan ay may bisyo, no? O kung babae man, minsan sugaro lang babae, no? Ganon. O may bisyo yung babae, o kaya ay dahil hindi sila magkasundo. Alam, ipilit kung hindi sila magkasundo, kung hindi sila masaya together, di ba? So, ganon. Hindi ka na matatali pa, hindi ka na stagnant pa sa kung saan ka. Lalo kung hindi ka masaya sa situation mo. You're not happy, you're not fulfilled, you're not satisfied. There is a blessing na bubuhos sa'yo. Na parang tuloy-tuloy yan siya kasi parang fountain, Tuloy-tuloy yung blessing niya. Oh, there is a new beginning. Merong manghinayang sa'yo na parang tinaken for granted ka lang niya. Na parang wala kang halaga sa kanya pero manghinayang siya sa'yo. Dahil may magre-reach out sa'yo. Merong mag-offer sa'yo na consistent siya sa offer niya sa'yo. Merong magseryoso sa'yo. Kaya maging consistent kasi seryoso yan, Maging brave siya already, na mag-offer sa'yo, na mag-reach out, na mag-offer na itong offer niya sa'yo. Yan. Kaya may manghinayang sa'yo. Parang tinaken for granted ka ng tao na yan. Pero manghinayang yan. Magsisi. Manghinayang, magsisi. O kung may mga nanalbahe sa'yo, magsisi sila. Hindi sila magsisi. Yung mga nanalbahe sa'yo. Maring person to na manghinayang sa'yo. Hindi sila magsisi. Magsisi sila pag nasa impyerno na sila. Wala na. Huli lang lahat. Nasa impyerno, no? So, yan. 10 of Wands in reverse. Mawala na yung lahat ng baggage problema o yung negativity na binigay nila sa'yo, yung mga sinent nila sa'yo, wala na yan. Yung mga dinanas mong problema, wala na yan. Parang hindi ka naman problema, wala ka na maging baggage pa. Ten of Swords in reverse. Hindi ka na din mata-trader pa, hindi ka na masasaktan. 7 of Wands,
Upright pa tong Knight of Wands. Upright yan siya yung Knight of Wands. May magte-take ka ng action sa'yo para asawahin ka na, para mamuhay ka ng payapa. Colorful, kasi colorful may rainbow dito sa likod. And hindi ka na natatraidor sa relationship. Hindi ka na yung naka-experience ng pananraidor. O kung hindi mo man person ang nanraidor sa'yo, maring ibang tao, hindi ka naman tatraidor ng ibang tao. At hindi mo na kailangan maging defensive pa. Lalo kung lilipat ka sa ibang lugar, maaaring maging defensive ka. You need to protect yourself, your energy, kasi may mga atake. Kasi, alam niyo kung bakit atake yung mga tao sa inyo. Lalo kung wala ka namang ginawa sa kanila at inggit lang ang dahilan nila. Of course, inggit dahil sa inggit, no? Dahil insecure sila. Dahil umihirap yung paging gahaman nila. They think you don't deserve what you have o kung ano yung mga blessings na papasok sa buhay mo. At yun lang, mas deserve nila yun kasi umihirap yung paging narcissistic nila. Yung ganyan. Knight of Wands, may magte-take talaga ng action sa'yo. Hindi mo na kailangan maging defensive pa yun. Para bang you're free to do whatever you want na hindi mo kailangan dipinsan yung sarili mo. Hindi mo kailangan, and you need to protect. And yung palagi ka maglagay ng orasyon, ng protection, protection sa katawan mo. Kasi maaaring yung place lang na kung saan ka ngayon, nandyan yung may mga taong may mainggit sa'yo, matindi ang inggit sa'yo. Kahit tulungan mo pa yan, ay manghalit talaga yan. Kasi evil na yan eh. Kaya ang inggit is the root of all evil, or envy is the root of all evil, diba? Kasi nga, diyan talaga nagsisimula yung evil. Diyan nagmula ang evil. Yan ang root, ugat ng evil, inggit. So, pag yung tao ay nakapang-harm na dahil sa inggit niya, evil na yan siya. O gumagawa ng deceit and scheme, dahil sa inggit niya, ay evil yan siya. O kaya gumagawa ng scheme and deceit dahil sa pagiging gaama niya, evil yan siya na klase ng tao. 8 of Cups. Lalayuan ka na. May lalayo sa'yo. Judgment. Yung mga napapaklouded ng judgment mo. O ikaw na yan. Yung mga napapaklouded ng judgment mo. Yan. Makakalayo ka na dyan. Makakalayo ka na dyan. O lalayuan ka na yan ng mga yan. O ikaw na mismo ang lalayo dyan sa mga napapaklouded sa judgment mo. Ayan. May pag-travel dito. Maring ikaw tong lalayo o sila ang lalayo. Yan. Nagtatagumpay ka. Parang sa tunnel. Sa tunnel, no? Na may madaming evil yan dyan. Ang mga tao na yan, no? Tao, demonyo man. Napapaklouded. Tao yun sila. Tao yan sila na dinidestroy. O nadidestroy na ngayon. O i-destroy lang. Dinidestroy na ngayon. Gusto nila makapag-compete. Gusto nila mag-challenge. Gusto nila patunayan yung sarili nila. No? Gusto nila makapag-compete. Gusto nilang sumikat. Gusto nilang sumikat. Gusto nilang sumikat. Napaka-foolish. Parang nasa tunnel yan. Alis ka na dyan sa tunnel na yan. Kung yung place mo na yan, yan ang tunnel na yan. Kung ano yung situation mo, kung saan ka ngayon, yan ang tunnel na yan. Na madaming mga evil dyan, mga tao. Na parang sa loob ng tunnel yan, dilim. Ganon. Makikita mo na liwanag. Lilipat ka na sa lugar na maliwanag na ang iyong kinabukasan. Positive na yung buhay mo. Wala na ang mga napapaklaudan sa isipan mo. Ay, upright ka. There is a union na mangyayari. There is a union. May mga ninervyusin. May kakabahan, no? Dahil may mag-offer sa'yo ng something serious. Loyal siya. Committed. Magkukommit sa'yo. May mag-offer ng cup of love sa'yo na magkaroon ng union sa inyo. May mga ninervyusin na ano ba yan? Mga superior na mga tao.
na gustong umarang, para, kasi hindi na nila mapatingga pa yung buhay mo. Hindi ka na nila mapastagnan pa o mapanatili sa place kung saan ka ngayon, no? Na walang nangyari sa buhay mo dyan. Queen of Cups. Maging emotional sila. Maging possessive. Bakit yun napaklouded? Basta isipan mo, may gusto yan. May gusto yan sa'yo. Yung mga napapaklouded sa isipan mo dyan. Umiiral paging kahaman na kaya gumagawa sila mga deceit and scheme. Possessive. Kaya pala maging emotional sila, gano'n. Sa ulo sila pagkagawa, no? The World, Queen of Swords. Mag-end na, mag-close na yung cycle, no? Matapos na yung pangialam nila sa buhay mo. Matapos na yung mga deceit, no? May ahas, no? Yung mga ginagawa nila sa'yo ng mga scheme, no? Tapos na yan, mag-close na yung cycle na yan kasi lilipat ka na din, no? Lilipat ka. Ayan. Queen of Swords. Magkaroon ka na ng self-love at self-worth. Mapaglagay ka na ng healthy boundary. Kasi wala namang papakloud na isipan mo. 8 of Pentacles. Tuloy-tuloy na yung mga trabaho mo, yung ginagawa mo, wala na yung mapapastock sa'yo. Ayan o, maging successful ka na, maging napaka-attractive. 5 of Pentacles. Hindi ka na maghihirap hindi ka na mahirapan, hindi ka na madurusa, hindi ka na manamlay, hindi ka na magkasakit. At palaban ka na sa buhay. Yan. Kung may gusto ko sa buhay, talagang hindi ka na pigil pa, no, sa mga gusto man resin sa'yo. And then, sa mga hadlang. Ayan. The Lovers in Reverse. Ay, yung past person mo. What's that? Hindi na siya mamanipula pa, yung past person mo. O magtitake na siya ng action. Malagpasan yung mga challenges, yung mga ginagawa sa kanya ng magician, mga witches, o mga manipulative na tao, mga schemes and deceit nila at mga manipulation. Hindi nagagana sa kanya. O, magpapagawa na kayo ng bahay. O, gagawa siya ng bahay niyo. O, yan ang offer niya. Magpagawa ka ng bahay, gagawa siya ng bahay niyo. Meron kayong bubuuin bahay, no? And, what's with the devil here? Gusto siyang pigilan ng devil, oh. Para hindi siya mag-take na action, pero hindi yan siya mapigilan ng devil. Para mo lang siya na attraction sa'yo, pero hindi. Hindi siya mapigilan ng devil. Hindi magsasucceed yung devil na yan. Ma-disappoint lang yung devil na yan. Hindi yan siya mapipigilan ng devil. The High Priestess. Maging stable yan sa person mo. Yung devil na to, maging unstable. Or yung witch to, na gumagawa, no, ng witchcraft. Maging unstable lang sila. Wala sila ng confidence, believe sa kakayanan nila, sa spiritual na ginagawa nila. May stable to person mo. May ma-restrict. Wala ng dipinsa. Witches. Mga witches. Wala yun sila ng dipinsa. Ma-restrict sila. Hindi pati sila makatulog na maayos yan. Mamatay. Mamatay sila. Mamatay. Mamatay ba talaga? Mamatay. Magkaroon ng hustisya. Mamatay sila, guys. See? Karoon ng kasalan, marriage or
stability sa inyo ng person mo, magtatagumpay na. Ayan. May mamatay na witches ah. Ayan. Oh, 8 of Wands. The Hermit. Ten of Pentacles. Ay, upright ba to? Parang in reverse ay. May mag-message si at itong pamilya na to maging aloof, isolate na ng sarili nila. Kumbaga hindi na sila mang-atake pa, mag-focus na sila sa sarili nilang buhay, ganun. See? Yung mga nang-atake sa'yo. Pero may mamamatay na witches dyan. Ewan ko kung ilan. Oh. At na-stuck sila. May clouded yung isipan nila. Sila tumatenga. Para mag-antay kung kailan sila makawala sa pagka-stuck. At atakin sa puso. Sasaktan sila. Right ba yan? Atakin sa puso. Manatiling atakin sila sa puso. Hindi mo wala yung sakit nila sa puso. So, yan, ito na lamang guys for collective reading. Na yan ay kamatay siguro nila. Yan ay kamatay nila sa puso. Kasi manatili na sa kanila yung sakit sa puso na yan. So, yan, ito na lamang guys for collective reading.